pag-usapan naman natin yung dagsa na ng ating mga kababayang mga nagsipagbakasyon at ngayon ay pabalik na. Kumusta ang ating monitoring sa ating mga pantalan na Captain Kayabyab? Yes, tama po kayo. As we speak po, halos 5.2 million na po, both outbound and inbound passengers po ang atin pong namomonitor. And magtatapos po itong ating offline biyaheng ayos hanggang January 4. So last year, we only catered 5 million. But for this year, May po. So we will anticipating aabot po tayo hanggang 6 million. So ang siguro nakikita lang po natin mga magiging considerations dito, no, yung mga gale warning. Kasi ngayon po nagtaas din po ang pag-asa ng mga ng gale warning, particularly sa may area po ng norte, sa may northern seaboards po. So ang ating po patuloy na pagpapaalala sa ating mga kababayan na before po maglayag talaga, ay i-check po muna yung mga weather conditions on the respective area. So yung mga merong nang nakataas na gale warning, meaning meron na ba tayong mga stranded passengers dun sa mga pantalan na hindi pwedeng maglakbay yung ating mga sasakyang pandagat? Ngayon, wala pa po tayo dinideklarang suspension or cancellation po. Patuloy lang po ating pagpapaalala, lalo na po sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Usually, sa norte po, ito yung mga nag-i-engage into fishing activities. But sa mga nakita po natin mga pantalan na medyo mataas po talaga ang bilang, particularly sa area po ng Batangas, Cebu, Iloilo, ay patuloy naman po ang pagkasagawa or ang pagkakadap ng kanilang mga ships tour po or mga paglalakbay po. So wala po tayong nakikitang any suspension bukod sa weather advisory or update na itinaas po ng Pag-asa sa bandang norte po. Yung gale warning po tayo dyan. Oo, yung ba mga pabalik ng Metro Manila, kailan ba yung unang exodus na nangyari, Captain Kayabyab? May mga ito bang bago 31 or 1? Tama ba? Ay talagang dagsa na rin sa mga pantalan, yung pabalik? Yes, actually, after po ng Christmas, May, ang nakita po natin pinakamataas na dagsa ng ating mga kababayan is noong December 28 po. So, pabalik. Hanggang ngayon, yes, pabalik po yan. So, nakikita po natin most probably by tomorrow or Sunday, yan po talaga ang inaasahan po nating pagtaas po ng ating data sa mga minomonitor nating mga travelers po. Oo, at ano naman po yung mga naitala ninyo na mga naging problema natin sa pagbabalik Metro Manila from different provinces? Sa mga nakita po nating records, yung mga maritime incidents na ibigay po sa atin, usually po is mga engine failure po o yung pagkasira ng mga motor bangka or motor boats because of the strong current. So we were able to record 14 maritime incidents, but from that maritime incident, halos 52 po ang na-rescue po natin dyan, May. So, ang kagandahan po neto, no, aside doon sa nakita nating mga maritime incidents, is mabilis po ang pag-report na ibinigay po sa Philippine Coast Guard. Kaya mabilis rin po ang pag-responde natin at halos lahat po na nai-report sa ating insidente ay na-rescue po natin yung ating mga kababayan. Ay, naku, congratulations sa inyo, magaling. Oo, kasi pagka ganyan, medyo marami-rami. Pag sinabi mong 14 incidents? Yes, tama po kayo. Ito lang 14 maritime incidents. Ito lang kapaskuhan yan, Captain Noemi? Ngayon yes, lang tama yan. po kayo. Oh, naku, congratulations. Ang bilis ng responde ninyo pagka ganun. Kasi, syempre, nakakabahala yun. Unang-una, dami natin mga kababayan naman talaga nagsiuwi sa mga probinsya.